tao para lang ipatumba kung sino-sino. Ha? Kaya ko, kaya doon sa mga naninira sa akin, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Dahil 20 mil lang. Ha? 20 mil lang ang halaga ng buhay ninyo. Ha? 20 mil lang ang halaga ng buhay ninyo. Kung sino man yung nagpapakalat na yan. Dahil sinabi ko to, malamang kakagatin to ng INC. At malamang sila ang magpapapatay sa inyo. Ha? Doon sa mga nagsiwalat sa akin, alam ko kung sino-sino kayo. Ha? Alam ko kung sino-sino kasi in-stock namin yung mga nagko-comment. Kaya sabi ko, 20 mil lang ang halaga ng tulo ninyo. Kaya mag-ingat na kayo. Baka mamaya, Iglesia ni Cristo ang magpapatay sa inyo para lamang idiin ako. Ha? Delikado. Matindi. Para sa kanya, ganun na lang yung buhay ng isang tao. Babayaran lang niya ng 20K. Sobra na yung buwan nito, kayabangan. 20K lang, 20,000. Yan ang sabi niya, ang halaga ng buhay. Kaya niyang bayaran. Napakayabang. Nasaan yung sinasabi mo mayroon kang mga kaibigan na mga pulis, sundalo, o anong masasabi ninyo doon? Yan o. Pinagmamaya kung may mga kaibigan kang mga sundalo, pulis, NBI, may kamag-anak ka, tapos sabihin mong babayaran mo lang ng yung buhay ng tao. Grabe naman. Wala nang pag-asang mabago ang buhay ng tao nito. Sinasabi niya, konti lang daw. Ano yung pagkakasabi niya? Maliit lang yung nagawa kong kasalanan. Yung ba yun? Dahil unang-una po, wala pong ginawang malaking krimen si Vivanti Labrador sa INC. Diliwanagin ko lang mo. Kung meron man po akong nagawa, yun po yung minura ko, yung Mongoloid na leader ng Iglesia ni Cristo. Wala daw siyang ginawang malaking krimen sa iglesia. Yung pagbibintang, sinasabi mong nagpapatay ng mga pare. Ano yun? Ha? Yung sinasabi mong binayaran ng malaking halaga, bilyon halaga ng iglesia para proteksyonan ang mga politikong binabanggit mo. Ano yun? Magkakakontra yung mga sinasabi mo eh. Sabi mo wala kang ginawang masamang sa Iglesia ni Cristo. Ay, nagkakasalungatan yung mga sinasabi mo. Hindi ka talaga maasahan. Epifanio Labrador. Binabanggit niya, may mga supporters daw siyang mga pulis at mga sundalo. Anong masasabi niyo doon sa sinabi niya na 20,000 lang daw ang buhay ng tao? Kaya daw niyang ipatumba. Pero mas titiyakin ko, mas makatao ako sa iyo, Eduardo Manalo. Ha? Mas makatao ako sa iyo. At higit sa lahat, mas makadiyos ako sa iyo. Yes! Ano? Nasaan yung sinasabi mong mas makatao ka, mas makadiyos? Ay, nako. Kinakain mo yung sinasabi mo. Matindi ka, Epifanio Labrador. Sinasabi mo pa na peke yung ginawang warrant of arrest para sa iyo. Ay nako. Wala na talaga itong taong ito. Hindi na magbabago pa. Kung ano-ano lang pumapasok sa isipan. Pinagmamalaki niya yung pera niya eh. Ang dala-dala niya. Babati muna tayo. Shout out po sa mga kapatid na nanonood sa akin sa Southern Leyte, Maasin City. Ay, maraming salamat po. Kumusta po kayo dyan? At patuloy kayong nanonood sa akin at maging yung mga kapatid sa
Batangas. Maraming salamat po sa panonood ninyo sa aking video. Kumusta po ang lahat? Magandang araw, magandang tanghali. Napakasarap ng pakiramdam na malaya ang ating kaisipan, malaya ang ating pamumuhay sa araw-araw, na magagawa natin yung gusto natin na gawin sa pang-araw-araw, yung gawain natin sa ating buhay, sa ating pamilya, kapiling natin sila araw-araw. Malaya ang ating kaisipan na bagamat mahirap ang buhay ay nararamdaman natin yung kapayapaan. Nakakapunta kung saan sa lugar na gusto natin kung gugustuhin. Hindi kagaya ng isang tao dyan na tago ng tago. Hindi na malaman kung saan nagpupunta. Katulad kahapon ba yun? O nung nakaraang araw, gumawa siya ng video. Yung ginawa niyang video ay tinapos niya agad kasi madilim na biglang dumilim yung kanyang paligid. Hindi na di kuryente yung gamit niya Nangangatwiran siya na laging brown out daw doon. Ay, maniwala kayo. Sinungaling lang yan. Siya ang hari ng sinungaling. Kilala ninyo yan. Pati naman yung mga followers niya, yung subscriber niya, na naniniwala din sa kanyang mga puro kasinungalingan. Madalas niyang sinasabi, ang daming pumapanig sa akin, ang mga followers. Nakikita nyo naman yun sa comment section. At mas maraming natutuwa. At mas maraming nagsasabi na tama lang ang sinasabi ko. Puro katotohanan ang sinasabi ko. Sinasabi pa niya, may mga kakilala akong mga pulis, sundalo. Marami pong tumawag sa akin ng mga supporters natin, ng mga pulis, militar, at iba pa na sumusuporta po sa atin. Para bagang inaaliw na lang niya ang kanyang sarili dahil stress na siya. Tingin ko sa kanya nangayayat, umayat kasi siguro stress na sa dami na siguro ng kanyang iniisip na problema. Hindi na niya nakakasama araw-araw yung pamilya niya, hindi na niya magawa yung dati niyang gustong ginagawa. Kaya tingin ko doon sa huli niyang video ay parang umayat talaga. Yun ang tingin ko, ewan ko lang. Kasi nasa liblib siyang lugar Pero mayabang pa rin. Napakayabang pa rin. Pinagmamayabang niya na marami siyang kasama. Nasa 70 daw. Ito namang mga basher ating mga video patungkol kay Epifanio Labrador aka pinagtatanggol nila siya. Paniwalang-paniwala sila doon sa mga kinakalat niyang mga video na paninira sa Iglesia ni Cristo. Sabi nga niya ay hindi naman gaano kabigat yung aking ginawang kasalanan sa kanila. Ay, nangangatwiran pa. Hindi niya alam na lahat ng mga video ini-upload niya ay naka-record yun, naka-download, lahat yun. Basta't patungkol sa Iglesia ni Cristo ang binanggit niya, naka-download yun, lahat ng kanyang mga video. Hindi lang pagmumura ang ginawa niya, kung ano-anong pagbibintang binibigay niya sa tagapamahalang pangkalahatan kay kapatid na Eduardo B. Manalo. Yan bibintangan niyang nagpapatay ng mga pari dahil natatalo ang mga ministro sa debate daw. Ngayon, giramay pa niya ang kapatid na Felix Y. Manalo, ang subo.
Bueno, hindi na natin tatalakayin yun kasi marami tayong mga kapatid na vlogger na gumawa na ng content patungkol doon na pinagtanggol din nila. Pero kahit paulit-ulit na pinagtatanggol, ganun pa rin yung pinagsasabi niya, puro paninira na walang sapat na batayan. Ito ngayon, si Epifanio Labrador ang ating pagkukulan ng pansin at yung mga basher na mga followers niya. Kung ano-anong mga sinasabi, patunayan daw na nagnakaw. Sus, pastilan, ginoo ko. Ay. Hindi pa ba sapat yung mga napapanood ninyo na patunay? Hindi pa ba sapat yung pagtatago niya? Nangangatwiran siya na hindi raw totoong warrant of arrest yun. Eh bakit ka nagtatago kung hindi totoo yun? Ipatunayan mo. Lumabas ka, sabihin mo hindi yan totoo. So sino naman ang gagawa ng peke? Sino ang gagawa ng peke na warrant of arrest? Napakabigat ang kasalanan yung paggawa ng peke na document. Ito kahit na i-upload ko na ito sa nakaraan kong video kasi may mga nagtatanong, patunayan daw na nagnakaw siya, may warrant of arrest. O ito, panoorin ninyo. Pagkatao ni Epifanio Labrador na naninira at kung makaaway sa Iglesia ni Cristo, siya ay patuloy na nagkakalat ng mga kasinungalingan laban sa kapatiran ng Iglesia at sa pamamahala. Ngayon, narito ang kaunting impormasyon tungkol kay Epifanio Labrador. Si Epifanio Labrador ay tinatawag na Master Palacio, na founder daw ng tinatawag na Volkidos Fighter. Si Palacio ay tubok Negros Oriental. Lumabas siya sa YouTube channel nang nagkaroon ng isyu patungkol sa pagmaslang sa dating gobernador na si Ginoong Legamo ng Negros. Ito ang dahilan kung bakit lumabas siya sa YouTube channel para magsalita at maglabas ng saloobin dahil sa pangyayari. Dito ay malalaman natin ang pagkatao ni Palacio aka Epifanio Labrador. Sa maikling video ito ay ipapakilala natin kung ano ang komento ng mga tao patungkol kay Palacio o Epifanio Labrador at ito ay galing sa mga tao at batang tinuruan niya ng martial arts. Ang sabi ng mga tinuruan niya ay ganito: Master Palacio, founder ng Volkidos, nakaw pera estudyante, bigla nawala. Ahem, magnanakaw pala ng pera itong si Palacio. Dali mayroon pala siyang, hindi ko alam kung totoo yun, isang dating gobernador daw na pinaslang. Ay, mabigat yun, mabigat. Delikado yun. Delikado, napakadelikado. Hindi ko alam kung totoo yun, pero yun ay napanood ko lang. Panoorin din ninyo kay Tanglaw TV. Sa kanya ko hiningi yung video yan. Humingi ako ng paintulot o pati yung pagnanakaw ng pera ng mga estudyante niya. Ito, ituloy natin Itinakbo niya ang pera ng mga estudyante niya at bigla siyang nawala. Narito pa ang ilan sa mga komento ng mga tinuruan niya. Yak Kadiri, ikaw lang naman yan sa peke mong account. Kunwari estudyante na nagde-defend sa kanya, ibalik mo pera namin, baho ng kwarto mo. Itong si Palacio o Epifanio Labrador mananakbo pala ng pera. Sa madaling salita, magnanakaw. Mayroon siyang dating YouTube channel na ang pangalan ay Volkidos Fighter. Mayroon tayong update tungkol kay Epifanio Labrador. Ang tunay niyang pangalan at ang katunayan na siya nga ay isang magnanakaw. Gaya ng ipinakita sa nakaraang video, sinabi natin na siya pala ay isang magnanakaw. Dahil sa ginawa nating pagsusuri doon sa kanyang videos sa dating YouTube account, sinabi doon na founder siya ng Volkidos Fighter. Kinuha o ninakaw niya ang pera ng mga estudyante niya, itinakbo at hindi na nagpakita. Ang ganong gawain na ay masasabi nating pagnanakaw o theft para patunayan natin ang matindi. Hindi pa ba sapat yan? Sinabi ng naging estudyante niya na ito ang si Richard Alejos Palacio o mas kilala sa pangalang Epifanio Labrador ay ipapakita natin ang isang katunayan na siya nga ay may kasong theft o pagnanakaw.
Nakalagay dyan sa larawan. Pangalan Richard Vallejos Palacio. Crime Qualified Theft Court Regional Trial Court Branch Grabe. 40. Sa date issue ay Grabe, dalawa ang grabe. nakalagay. Ang date ay Dalawa, October 6, yung warrant of 2017 at June na 18, 2018. Malamang sa malamang. naka-issue sa kanya. Kaso niya na theft o Standing pagnanakaw. warrant of arrest na Nakalagay sa status ng Tinakasan kaso niya. ay non-sir. sasabihin ng mga miyembro niya doon sa iglesia ni Labrador. Iglesia ni Labrador. Kasi iglesia ni Manalo ang tawag niya sa iglesia ni Cristo. Wala namang iglesia ni Manalo eh. Yan, yung sinasabi niyang yan, na iglesia ni Manalo ay parang po na lang, pang-aliw na lang niya sa sarili niya. Pero alam niya sa sarili niya na walang iglesia ni Manalo. Ito namang mga followers niya, grabe kung makapangbas. Sige na. Paniwalaan ninyo siya. Pagtanggol ninyo ang inyong Panginoon na hari ng kasinungalingan. Pero tingin ko, sa aking opinion lang sa aking opinion. Ito para sa akin lang. Hindi ko ito napanood kanino man. Kasi yung mga previous na video niya, ang lahat ng mga content niya ay patungkol sa mga taong tinutuligsa niya. Marami siyang tinutuligsa. At lahat ng mga yun ay bigatin. May kaya. Ito, sa aking palagay lang sa aking kuro-kuro lang, aking opinion. Kung hindi siya ganun ay salamat. Ito ay sarili kong opinion lang. Kasi lahat ng mga tinutuligsa niya ay talagang may kaya sa buhay. Mga sikat, yun ang mga video niya. Kung panonoorin ninyo yung kanyang mga video doon sa kanyang YouTube channel na Epipanyo Labrador. Tapos tirahin niya ng tirahin, gagawa ng kung ano-anong mga issue, gagawa ng mga kung ano-anong mga ganitong kwento na masasakit laban doon sa tinutuligsa niya. At kapag nakarating na yung mga video na yon doon sa tinutuligsa niya, siyempre magbabago yung pakiramdam ng tinutuligsa niya. Sino ba naman ang matutuwa pagka ikaw ay tinutuligsa ng isang tao sa social media? Lalo kung sikat ka, politiko ka, artista, mayaman, kakausapin mo siya, si Epipanyo Labrador. Ito para sa akin lang hindi ko sinasabing ganun siya, at hindi ko rin sinasabi na napanood ko ito sa YouTube, na balitaan sa TV o may mga nagsabing tao. Wala, sa aking opinion lang, sa aking sarili lang. Kung hindi siya ganun ay patawarin ninyo ako, kasi tinutuligsa niya yun. Patuloy siyang nanunuligsa. Mag-iinit ngayon yung taong ginawa niya ng issue. Di magkakaroon niya ng komprontasyon sa dalawa, yung tinuligsa niya at saka si Epipanyo Labrador. At siyempre mag-uusap sila. Ayun ang tumatakbo lang sa isip ko. Baka kung ganun, makikipag-areglo, sabihin nung tinuligsa niya, bakit mo ako ginagawa ng ganito? Hindi naman totoo. Pwede, ito namang si Labrador, sige, ganito, gagawa tayo ng kasulatan, gagawa tayo ng agreement. Magbigay ka ng ganito at babalik na rin ko na lang ang sitwasyon. Babaguhin ko yung aking mga video patungkol sa iyo. Kaya baka, ewan ko lang. Hindi natin alam. Kasi yung huli niyang video, noong paunti-unting padilim na yung paligid niya, may pinakita siyang pera. Ang dami. Dami niyang pera. Wala na tayo doon. Pera niya yun.
Hindi natin alam kung saan galing yun. Sa kanya na yun. Naisip ko, ganong paraan. Baka, sana hindi totoo. Sana nga, sana. Yun ay obserbasyon ko lang. Pero kung ganon ang kanyang modus na gagawin sa Iglesia ni Cristo, nagkamali ka ng binangga. Hindi yan pwede sa Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ay idadaan sa rule of law. Yung paninira mo, anong mga chismis na pinagsasabi, palibasa, hari ka ng kasinungalingan. Kaya, ito na, nagresulta, nagbunga ng hindi maganda para sa iyo. Lahat ng mga kapatid na nasa buong Pilipinas, dito iba't ibang lugar sa Pilipinas, yung mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ay nagsampa sila ng mga kaso laban sa iyo. Kaya sigurado, iikutin mo ang Pilipinas, pero sabi mo hindi ka natatakot eh. Kahit 1 milyon pa daw na magsampa ng kaso, mayroon daw siyang isang matalinong abogado, mahusay na abogado. Wow, ang galing. Sige, gawin mo eh, karapatan mo yan. No, kaya ako hindi ko natatakot eh. Kahit pakasuhan ako ng 100 beses ng Iglesia ni Manalo, no? Kahit pa 1 milyong kaso pa, hindi ako natatakot dyan. Kayang harapin niya ng abogado ko. Ayoko lang sabihin kung sino yung abogado ko, baka sabihin niyo, ang yabang mo naman. Di ba? Pero ganun pa man, hindi po tayo natitinag. Matindi? Sa tingin ko wala na eh. Wala nang pag-asang magbagong buhay yung taong yan. Pinagmamayabang niya, hindi daw siya matatakot. Kahit 1 milyon pa daw beses magsampa ng kaso ang Iglesia ni Cristo laban sa kanya, hindi raw siya natatakot. Naalala ko tuloy yung nag-comment na nag-iisa lang siya, ang dami daw natin na kumakalaban sa kanya. Sabi niya kahit 1 trilyon ang Iglesia ni Cristo. Sinabi niya yun, kahit 1 trilyon kayo, hindi ako tatakot. Sa puntong ito, hindi ninyo ako mapipigil. Kaya Epifanio Labrador. Ay. Magkakakontra ang mga sinasabi nito, taong ito. Hindi maintindihan. Pasensya na po, yun yung background. Dito ako sa highway. Nagpahangin, katatapos lang kasi ng trabaho.